Okay, good day mga kasolar. Tapos na natin pag-aralan yung power formula and then basic configuration ng ating panels na pwede natin gawin. Kung series, parallel, or series connection. So dapat alam natin tong data sheet nitong ating panel para magiging reference natin sa pagmamatch doon sa ating inverter. Alamin natin yan. Meron ako ditong panel. Ito, pumili lang ako ng maliit. So, sample lang to. So, sa likod nito is makikita natin yung may label. So, ito yung data sheet. So, pag wala yung label dito, pwede nyo sigurong i-download sa internet kung anong model ng inyong panel. Then, makikita natin dito yung positive connection or connector and then negative connector. So ito yung magiging configuration kung series o parallel, pero dapat alamin natin yung mga nakasulat dito. Ayan, ito sample lang para magkaroon tayo ng idea. Ayan, so isa-isahin natin yan. Okay, ito yung ating sample data sheets. So, punta muna tayo sa mechanical characteristic ng ating panel. So, yung cell type niya is N-type, monocrystalline. Number of cells. Dimension. So, itong dimension ay magiging reference natin para sa bibili nating railings. So, ang kanyang dimension is 2465 by 1134 by 35 mm in millimeter yan. So, i-convert natin almost sa centimeter. Almost 2.46 and 1.2. Magpalagay na natin 2.5 by 1.2 by 35 mm yung kapal ng ating panel. So, yan yung pagbabasehan natin. Nabibili natin na railings at saka yung kapal ng ating end clamp sa min clamp. Mid clamp, okay. Yung weight niya is 30.6 kg, medyo mabigat. So, ayan, yung front glass. Tempered glass. So, yung frame. And then, yung rated niya, IP68. And then, yung kanyang wire. So, 400 mm yung positive at saka 200 mm. So, medyo maiksi yan. 40 cm by 20 cm. And then, yung kanyang wire is 4 mm. Yung kanyang connector. Okay, ayan yung mechanical characteristic ng ating solar panel. Okay, punta naman tayo sa specification ng ating solar panel. So, piliin natin yung ating capacity dito, yung model ng ating panel. Okay, ito yung ating sample, 610 watts. Ito yung kanyang specs. Maximum power or Pmax. So, ito yung watts ng ating panel. BOC or Open Circuit Voltage. Ito yung makukuha natin pag tinest natin yung panel na wala pang connection or not connected pa siya. BMP or Maximum Power Voltage. So, ito yung susukat natin once na na-connected na siya sa inverter or may load na siya. So, yan yung ating masusukat. ISC or Short Circuit Current. Ito naman yung ating mababasa pagka hindi pa connected yung ating panel. Ito yung current na ating masusukat. IMP, Maximum Power Current. So, ito naman yung ating masusukat once na connected siya sa inverter. Yung current na masusukat natin. So, pag may load na siya. Okay, pag minultiply natin yung BMP at saka IMP, ang makukuha natin ay 610. So, yun yung 610 watt peak ng ating panel. Okay, yan. Naiintindihan na natin yung ating data sheets. Pero isa pang dagdag, additional, yung kinuha natin na data is under STC. Ano nga ba yung STC? STC means Standard Test Condition.
So yan, na-test yan base dito sa baba. So yung STC, yung kanyang irradiance base sa kanyang test condition, 1000 watts per meter squared at temperature 25 degree Celsius. So air mass 1.5. So dyan yung binase yung STC. Pero mas malapit siya in real world. Dito tayo sa NOCT or normal operating cell temperature. So in real world, mas malapit talaga to. Ang kanyang irradiance is 800 watts per meter squared. Ambient temperature at 20 degree Celsius. Air mass 1.5. So yan ang pinakamalapit talaga. Okay, balik tayo sa datasheet. Magbase naman tayo dito sa NOCT o normal operating cell temperature. So yung ating 610 watts ay naging 459 watts na lang. So yan, bumaba yung kanyang BMP, IMP, BOC at saka ISC. Yan yung kanyang data na makukuha na 459 watt peak na lang yung ating 610 watts. Okay mga ka-solar, sa tingin nyo, STC ba or NOCT ang dapat natin gamitin? So comment lang kayo, sasagutin natin yan sa susunod na videos. Sa inverter datasheet naman tayo. So doon natin maimamatch yung ating panel at saka doon sa ating inverter. Yan guys. Hopefully, nagkaroon tayo ng idea about matching ng ating solar panel. And then sa susunod nga, yung ating inverter. So, kailangan din natin yung datasheet ng ating inverter. Okay? See you guys sa susunod na videos. Thank you mga ka-solar.